of providing music and entertainment. Music and entertainment. News and information. We will carry on. Will carry We on. will deliver. We will strive to always be better. This is your first Your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. NBC Radyo Natin, Radyo Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa na inatid sa inyo ng Adventist World Radio sa panguna din ng Adventist Community Services. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa impilang ito ng radyo natin sa ganap na ikasampo at ikalabing-isa ng umaga. Isang pagbati po sa lahat mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig bayan dito sa lawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng bahagi na naabot ng ating programa. Ganun po sa mga nanood via Facebook Live kung meron man. At ayos ko rin pong batiin dyan sa ating pong mga kapatid dyan po sa Isla ng Iling, Barangay Ansiray, Peria Family, Ansar na Family, dyan din po sa Mangga Iling. At ganun po sa Katayungan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At dyan po sa mga taga Magsaysay, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kay Brother Sabino Ganoria. At yun po sa mga ating po mga kasamang elder dyan. Isang magandang umaga po. Ganoon po sa ating mga kapatid dyan po sa isla ng Garza Island. No? Isang mapagpalang umaga po kay Brother Jinsi Arke, yung Arke family. At ganoon po sa Relox family. Hindi na po maisa-isa pagkat napakarami. Isang mapagpalang umaga po dyan po sa inyong lahat. At ganoon po sa dyan po sa Kaminawit, sa ating pong kapatid dyan kay Sister Marivic Peria Torres at sa kanyang magandang mga tindira. At ganoon po sa dyan po sa Silad sa aking may bahay kay Sister Mila Domingo Peria at sa Roldan family, Ribosora family at sa ating po mga kapitbahay dyan. Isang mapagpalang umaga po. Ganoon po sa Orsos family kila Rosana D at kay Nanay Rosing. Isang mapagpalang umaga po at ganoon po sa ating mga kaguraan dyan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ganun po sa mga kabundukan na abot ng ating pong himpilang ito. Isang magandang umaga po. Ako po ang inyong maligit na lingkod kay Kristo. Makasama sa ilang sandali sa ating pag-aaral, Brother Jumi Peria. At nais ko rin pong ipakilala ang aking partner, Brother. Salamat po sa muling pagkakataon, Brother Jumi. At ganun din po, binabati ko rin po ang aking mga kasamahan dyan sa Sitio Banban, Barangay Nicolas. At dyan din po sa Magarang, sa Magbanwa Family. At ganun din po sa aking mga kasamahan kapon sa Manggahan. Sila Ma'am at John Gatchalian. Si Brother Alfred Linis, ang ating elder po sa Barangay Gapasan. At lalo-lalo na po sa aking may bahay, si Sister Michelle Dimitri Orgelius. At magandang umaga po para sa lahat na naabot po ng ating himpilan. At yun lang po, Brother Jome. So,
Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay makakarinig po muna tayo ng isang makalangit na awitin. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa, araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, mapagpalang Ama, Diyos banal na siyang nagbigay ng lahat ng may buhay mula sa sangkalangitan hanggang sa sangkalupang ito. Sa oras pong Ama, narito po ang iyong mga piniling lingkod na kung saan ginamit mo ang himpilang ito bilang instrumento upang ihatid ang kaliwanagan ng iyong salita sa pamagitan ng mga mensahe na aming paghimay-himayin buhat sa banal na kasulatan. Ama, sa pamagitan ng patnubay ng iyong Santong Espiritu, sinasampalatayanan po namin na buksan ang bawat puso't isip ng lahat na naabot ng himpilang ito sa lahat na nakikinig upang muli madama nila ang presensya ng iyong dakilang pag-ibig na siyang maghihimok sa bawat kaluluwa upang dalhin sa mensahe na kung saan pag-aral ng iyong salita, pag-asa ng kaligtasan sa mga oras na ito. At patuloy din po pagpalain ang mga tao na kung saan ginamit mo ang himpilang ito upang sila ay mga ngasiwa, at narito po din po ang iyong mga anak upang makibahagi sa programang ito. Ama,
Patuloy po buksan din ang karunungan ng langit upang magpupuno sa bawat isa sa amin, at kung magkagayoy, ang iyong salita ang siyang magpapaliwanag, sapagkat ayon sa iyong sinabi, ang salita mo ang siyang ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming landas. At ang lahat nito aming sinasampalatayanan sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, tayo. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pag-aaral, na kung saan ay isang may pamagat na isang makalangit na pagkamamayan. Ating pong talata ay matagpuan sa Filipos 4:6. Ganito po ang sinasabi: huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Brother Ray, ito pala ay napakagandang talata, no? Isang kahit mga doktor, Brother Ray, ito ay pinapayo, no? Na kung saan ay bakit baga maganda naman ang aking kinakain, masustansya. Ngunit kapag tayo po ay laging balisa, ito hindi maganda sa ating kalusugan, Brother Ray, no? Ito pala ay una ng niresita ng ating Panginoon na huwag kayong mabalisa, no? Sa anumang mga bagay, kundi lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Bagamat andyan po ang kahirapan, ang Panginoon po ay nangako na ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, na kapag tayo sa ating Panginoon, ay ang kanyang sinabi, huwag kayong mabalisa sapagkat ibibigay ko ang inyong mga pangailangan, sabi ng ating Panginoon. Number one, meron po akong mga katanungan. Sino dapat ang sinusundan o tinutularan ng mga mananampalataya at bakit? Nais ko pong basahin sa inyo sa Filipos 3:17 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi: mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin, sapagkat marami ang lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapakanan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So napakaganda, Brother Ray, ng talata, ang paalala ng Apostol Pablo dito po sa mga taga-Pilipos, no? Na kung saan ay mayroon na sa atin, na kung saan ay imbis na ipagmalaki ay ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang kanilang mga natatanggap, no? Na kung saan ay nakakalimutan na ang nagbigay, no? Kaya ang sabi doon, ang kanilang naging Diyos ay ang kanilang tiyan, ang naging kapurihan nila ay ang kanilang mga tinatangkilik, no? So dapat po ang ating pong ipokus ay ang ating sarili ay sa ating pong Panginoon, na kung saan ay siya po ang nagbigay, no? Hindi yung ating pong mga tinatangkilik, no? So ikalawa po, ano ang dapat na ikatuwa ng isang Kristiyano? Dito po sa Filipos sa Filipos pa rin 3:20-21, ganito po ang sinasabi: sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya, upang may pasailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So mga kaibigan, mga tagapakinig, ay bagamat sa kabila ng ating minsan ay tila ba nawalan tayo ng pag-asa sa ating buhay, puro kahirapan, minsan ay nakikita natin sa ating pong kapwa na kung saan ay ito naman ay hindi naglilingkod sa Panginoon, sabalit napakaganda ng kanyang kalagayan. So minsan po, mga gigilaw na tagapakinig, sa ating pong naranasan, ito po ay na kung saan ay tayo po ay hindi mawalay sa ating Panginoon. Ang dumarating sa ating buhay ay na mga pagsubok ay dapat natin pong ipagpapasalamat. Ito po ay
pansamantalang kahirapan lamang sapagkat meron po tayong inihanda ang ating Panginoon na kung saan ay isang gintong lantay na tirahan doon sa langit na bayan, no? O wag po tayong mainggit, no, kung ano meron sa iba, no? Sapagkat ang Panginoon po ay meron pong napakagandang inihanda sa atin, no? Sapagkat ang ating pong mga pinagpagalan na yan, ang lahat ay na kung saan naubos ang ating oras, yan po ay subukin ng apoy, brother, ay pagdating ng uling panahon. Kaya ating pong ihanda ang ating pong pagkamamayan. Ayan, pamagat po natin doon ang ating pong lesson ay ang makalangit na pagkamamayan. So doon po tayo dapat, yun po dapat ang ating pong pagandaan. So ikatlo po, ano dapat ang iniisip na isa kabuhayan at ating ipagmalaki. Dito po sa aklat po ng Pilipos, ang talata po ay sa 4 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kainahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na magpapasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot na tagapakinig. Anuman ang mangyari sa ating pangaraw na pamumuhay, mabuti at maganda, ang sabi ng ating Panginoon ay magalak kayong palagi. Nasa ating itatak sa ating pong mga kaisipan na tayo po ay nasa kay Kristo. No? Kailanman, ang sabi ng ating Panginoon ay hindi ko kayo pagkukulangin. Tayo po ay minsan nagrereklamo lang dahil po tayo ay minsan nakagkakaroon ng pagkukumpara. Tinitingnan natin yung iba na mas maganda ang buhay, brother Ray. Ang sabi nga dito ay masiyahan tayo kung anong man ang mayroon tayo o maging mapanatag ka sapagkat ibibigay po ng Panginoon ang para po sa atin. Lahat po ng ating kailangan ibibigay kapag yung hiningi mo at hindi binigay, ibig sabihin po ay hindi po ito para sa iyo. Kapag tayo po ay masobra ng bigay, tayo baka makalimot sa ating Panginoon. So sa ika-4 po, ano ang dapat na iniisip? Isa kabuhayan at ating ipagmalaki. Sa Pilipos pa rin, 4, 8 hanggang 9, ganito po ang sinasabi. Kauli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So napakaganda po ng talata, brother o yung anumang mga bagay daw nakapuri-puri, yun po ang ating pong gagawin, ipagmalaki, no? Hindi po yung dito po sa sanlibutan, no? Na kung saan ay talagang napakaraming panlilang Satanas, no? Minsan ay wag yung tayo po ay nakatutok dito sa sanlibutan, no? Sa mga tayo minsan ay naubos ang oras, no? Dito sa gadgets, no? Ito ay ginagamit na ni Satanas. Sabi niya, anumang bagay daw nakapuri-puri, kaibig-ibig, ayun din po ang ating gagawin. Sa minsan po ay tayo po ay nadadala ng sanlibutan. Minsan ay susunod tayo sa uso, no? So ang malaga po mga kapatid ay ang gawin po natin ay yung patuloy na mabago po ang ating karakter, ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. So sa ikalama po ay ano ang susi sa lubusang kapayapaan at kapanatagan ng mananampalataya. Dito po sa Pilipos 4:10 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas sa inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin.
na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi na nagsalita ako dala ng pangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay, at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. So dito sa 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. So napakaganda po ng ating pong talata. So ang sabi ko pa po kanina ay isang hindi maganda, Brother Ray, yung tayo po ay tumingin sa ating pong kapaligiran, na kung saan ang isang tao yung mahilig magkumpara sa ating kapwa, na bakit ako'y mahirap. Ito po isang hindi maganda po palang pag-uugali, no? Sabihin mo, kawawa naman ako. So ang napaganda dito, mga kapatid, ay basta tayo na kay Kristo, kailanman ay hindi tayo pababayaan. Sabi dito, tayo po ay masiyahan kung mayroon tayo, kung ano man ang mayroon tayo. Nalagi po natin pakatandaan, magtiwala tayo sa ating Panginoon na tayo ay anak ng Diyos, na kung saan ay hindi niya po tayo pababayaan. So Brother baka mayroon kang dagdag sa ating pong pag-aaral. Tulad nga po sa sinabi ng ating kapatid, si Brother Jomi, isang makalangit na pagkamamamayan. Kung ating titingnan, mga kaibigan, pag sinabi makalangit na mamamayan, ay para bagang hinihimok o talagang hinihikaya tayo ni Apostol Pablo para sa makalangit nga na pagkamamamayan. Kasi kung ating napapansin, kapag dito sa lupa, bilang mga mamamayan din naman tayo dito sa lupa, sa kasalukuyan, ay marami pong nararanasan ng ating mga pananim. Ngunit doon sa langit ay tsak na, kung baga dito sa lupa, bago ka man makaani, Brother Jomi, ay gagastos ka muna, no? Kailangan mo muna mamuhunan, magsakripisyo para makaani. Samantala sa langit ay walang gastos, puro ani na lang. Dangan lamang, ito'y pwede naman sabihin ng ating mga kaibigan, si Brother Ray mukhang nakarating na ng langit, no? Parang alam na alam kitang-kita niya ang sitwasyon ng langit. Ito, mga kaibigan at mga kapatid din naman natin kay Kristo, ay huwag tayong magduda sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi once nga pag pinagdudahan na po natin ang salita ng Panginoon, hindi lamang ang Panginoon mismo ang ang salita ng Panginoon ang pinagdududahan natin, kundi mismo ang Panginoon nga siyang nagbigay ng salita na ito. Kaya kung sa ating pagpapatuloy na pag-aral dito po sa Lunes, nakasentro ang usapin po dito sa mga huwaran na kung saan ay nabanggit yung 2 bisis na binanggit ang krus. Brother Jomi? Ang krus na ito, kung ating titingnan, ito sumisimbolo sa kay Kristo, na kung saan sa pamagitan ng krus nagkaroon ng kabuluhan ang ating buhay, na sa kabila ng ating makasalanang katawan ay kanyang ahon sa sa kabulukan. Kaya ang sabi niya dito sa 1 Korinto, sabi niya dito sa 1 Korinto 18, ang sabi niya ay, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na mapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kaya sabi nga natin, Brother Jomi, huwag na natin pagdudahan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, siya yung perpektong Diyos nga nangako
na kung tayo patuloy nga sunod sa kanyang kalooban, ang sabi nga ay siya rin yung Diyos na nagbigay, na tinubos tayo minsan, no? Sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na nagbayubay sa cross. Kaya sa sistemang ito, kung ating napapansin mga kaibigan, kapag tinaas natin ang cross, ating tinataas si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Ngunit kapag tinataas natin ang ating sarili, parang binibiliktad natin ang cross at parang pinapakita natin na kaya natin iligtas ang ating sarili mismo. Kaya hindi pwede na maitaas natin ang ating sarili bilang tao kaysa kay Kristo na siyang mismo ang anak ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga ay tumingin tayo sa cross, sapagkat ang cross ang siyang daan tungo sa kaligtasan, sapagkat dito napakaw ang ating Panginoon, bagamay siya ay, Brother Jomi, ay perfecto, no? Walang pahid na kasalanan. At dahil sa pag-ibig na ito ay ng Ama sa sanlibutan, ang sabi nga sa 1:16, palagi ito nababanggit sa anumang Kristiyano, na kung saan ay ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino masumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At sa punto pong ito, may 4 na mga birtud na binanggit ang ating Panginoon dito sa Job, Lucas at 2 Korinto at Colosas, na kung saan ay ang sabi nga ay kung may katawan ukol sa lupa, may katawan ukol sa langit, no? Kaya pinagsisikapan tayo o hinikaya tayo ni Apostol Pablo na kung maari sikapin natin na ipraktisin na natin ang ating sarili habang dito pa tayo sa lupa ng sistemang makalangit. At sa gayoy, kung babalik man ang ating hindi nga kung, no? Parang may pagdududa. Sapagkat babalik ang ating Panginoon para ang lahat ng mga kandidatong makalangit ay kanyang dadalhin sa langit na bayan. Kaya yun ang magandang pangako ng ating Panginoon, Brother Jomi, po. Kaya huwag natin pagdudahan ang salita ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsalita na ito. Bakit? Sinasabi sa Juan 1:1 kasi ang sabi niya dito ay nang pasimula siya ang salita, at ang salita mula sa Diyos, at ang salita ay Diyos o galing sa Diyos. Ayan. Kaya yun po, Brother Jomi. So bago po to napaganda po ng ating pag-aaral, no, sa umaga po ito, no, kung saan ay isang makalangit na pagkamamayan ng pamagato. So bago tayo magpatuloy ay hingan muna natin ating kontrol sa isa pong makalangit po na awitin. Minsan ang buhay, bilungkot at saya, di alam sa bawat araw kung anong dala. Minsan nalulungkot at di ko makita, nasa aking pagkatbang ay aalalay ka.
Okay po. Kagaya po sa ating sinasabi na dito po sa larangan ng sanlibutan, ang lahat ay walang katiyakan. Ano po? Kagaya po sa atin na kung saan ay para bagang isang singaw lamang tayo na hindi natin alam kung ano mangyayari sa bukas. Ngunit ang lahat na ito ay nakikita ng ating Panginoon, at kung kaya ang sabi po niya dito sa Mateo 24 base sa ating lesson ngayon ay ang sabi nga ay 24:33, sabi niya, gayon din naman kayo, pagka makita ninyo ang lahat ng mga bagay nito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na sa mga pintuan nga. Ayan. At sinuportahan po ito ng Lucas 21 28 ho. Ano, Brother Jome? 28. Opo. Ito po ang sinasabi. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ayan po. Yan po ang pangako ng ating Panginoon na ayun ang sinasabi ng inyong lingkod na hindi po natin dapat pagdududahan. Ano po? Sapagkat ang Diyos mismo ang nangako na ito. At kung ating titingnan, kapag nagtingin po tayo sa harap, sa likuran, sa kaliwa o sa kanan man, nakikita na po natin ang mga palatandaan na ito na kung saan malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ho? At may 7 talata po siya dito, perfectong number po, na kung saan ginamit sa mga bagay na kung saan ikatitibay ng ating pananampalataya. Ano ho? Ang sabi nga dito sa 1 Timoteo, tapos sa Apokalipsis 22:17 at Hebreo, Mateo, Santiago, Juan, ang sabi nga niya dito ay una, kaligtasan para sa isang mahal na buhay o kaibigan. Ayan po. Ang inaalok ng Panginoon, Brother Jomi, na pribilehyo o regalo ay ito ay para sa lahat. Ano po? Ang sabi niya dito sa pangalawa, lakas ng loob na ibahagi ang ating pananampalataya. Kaya kung ating babasahin ito sa Apokalipsis 22, Brother Jomi, 22:17, ano po ang katunayan ng Ito po talatang ang ito? sinasabi. 22:17 ng Apokalipsis, ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad. Ayan. Sa madaling sabi po, Brother Jomi, ay ang ating pakikinig ay ito'y libre lang. Dangan lamang may mga pagkakataon o may mga panahon kung minsan na parang mas maigi pakinggan yung mga nasa television na kung saan ay ito yung mga palabas ng mga artista, ano, na ayon sa binanggit mo kanina sa mga internet, nakikita po natin ang mga pananyayaya din ng mga ng mga sistema ng sanlibutan, ano po. Opo. Pero ito ang panyaya ni Apostol Pablo na kung saan ang sabi nga inanyayahan po tayo sa pagkapamamayan makalangit, mga kapatid. Alam mo, putulin mo tayo, brother Opo. Napakaganda po ng alok ng ating Panginoong si Kristo, no? Kapag tayo sumunod sa Kanya, ay napakaganda po ng kapag tayo po ay naka-insure na sa langit. Alam mo dito, brother, dito po sa sanlibutan ay napakarami po ng iba't ibang mga inaalok na insured, no? Mhm. Na kung saan ay ito po ay kapag ikaw ay nawala ay libre lahat, no, brother? Sapagkat ito pong insure ay pag ikaw ay mamatay. Ngunit inaalok po tayo ng ating Panginoon na kapag tayo po sumunod sa Kanya, ay sumunod sa Kanyang mga kalooban, ay ang Kanyang insurance, tayo po ay bagamat tayo ay mamatay, tayo bubuhayin, brother. Yun po ang kaiba ng alok ng ating Panginoon na paganda. Hindi po dito katulad sa sanlibutan saan ka makahanap ng insurance na kung saan ay kapag ikay mamatay, ikay bubuhayin, wala po, di ba? Opo. Yun lamang po ang pangako ng ating Panginoon, no? Na kung saan ay
pag tayo po'y sumunod sa kanya, ay napaganda po ng kanyang pangako. Tayo mamatay man, makaranas man tayo ng kahirapan sa libutan ito, iba't ibang uri ng problema na para bagang paulit-ulit na lang, Brother Ray. Opo. Ngunit may pangako po ang ating Panginoon. Ang lahat ng yan ay, kumbaga, ay mawawala. Pag tayo po ay mamatay, ay bubuhay na maguli sa pagbabalik ng ating Panginoon. So napaganda pong insurance ng kanyang pinapangako sa atin. Tama po yan, Brother Jomi, no? Na kung saan ay bilang na ayon sa iyong pagkabanggit kung tayo ay mamamatay, ano? Totoo po yan. Sapagkat itong katawan po natin ay katawang galing sa lupa, babalik po ito sa lupa at muli bubuhayin, ano ho, ang sabi nga sa una Tesalonica 5:17 na kung saan sa huling pagtunog ng trompeta, ano po. Opo. Kaya ang sabi nga sa Apokalipsis, mapalad ang malakip sa unang pagkabuhay sapagkat sa mga ito walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Sa madaling sabi, kung may unang kamatayan, may ikalawang kamatayan pala, Brother Jumi. Yun ang nakakatakot doon, ano. Kaya nga po. Ang tao pala hindi lang minsan mamatay kundi 2 bisis. Abay, nakakatakot po 'yan. Bubuhay at pumatay. Opo. Samantala, kung tayo nagka-Kristo, baga may tayo namatay, sabi niya, bubuhayin tayo magpasawalang hanggan. Yun ang napakagandang garantiya po dito, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po? Ngayon, ang sabi nga natin na ang pag-ibig ng Diyos ay wala po itong kondisyon at hindi natin kaya saklawin ang lawak at lalim, luwang at taas nito, Brother Jomi. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit tandaan po natin, mga ginigilyo natin na mga tagapakinig, ano ho, na kung ang pag-ibig ba nga may ito'y walang kondisyon, tandaan po natin na ang kaligtasan kondisyonal. Ayon lamang sa ating pagsunod at sa ganap na biyaya ng Panginoon, dito po lamang tayo maliligtas. Ang sabi nga dito, kung gayon, bakit hindi natin siya pinagtitiwalaan? Bakit? Ang sabi nga kasi ni Kristo, ayon 'di ba sa Juan 14:15, kung ako ang inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ang sabi nga, ang pag-ibig nga hindi kondisyonal kundi ganun na lamang kalawak, ganun kataas, ganun kalalim, ganun kaluwang ang pag-ibig ng Panginoon. Ngunit ang kaligtasan ay kondisyonal. Kaya ang sabi nga niya dito, ang sabi nga kung bakit nga hindi niyo ako pinagtitiwalaan, sabi niya, siya ay gumawa ng mga mahalagang pangako sa kaniyang mga anak sa kondisyon ng tapat na pagsunod sa kaniyang mga utos. Ayan. Kaya sabi niya, walang anumang pasaning hindi niya kayang alisin. Walang, ito yung paggamit niya ng 4 na W, Brother Yume. Sabi niya, walang kadilimang hindi niya mapapawi. Isa. Pangalawa, walang kahinaan hindi niya mapapalitan ng kalakasan. Pangatlong W, walang takot na hindi niya mapapayapa. Pang-apat na W, walang mahalagang hangaring hindi niya gagabayan at bibigyang katuwiran. Ayan. Kaya sabi ko, kapag yun ang sinasabi natin, Brother Jumi, ayon sa salita ng Panginoon, na kung naniniwala tayo na tunay na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, ay hindi dapat natin ito pagdudahan, sapagkat siya yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, sapagkat ang sabi nga sa Apokalipsis, siya ang Alpha at ang Omega, siya ang pasimula at siya ang magpasawalang hanggan. Ayan po. Brother Jumi. Kaya nga po, mga ginigiliw na mga tagapakinig, sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay napakaganda po na kung saan ang pamagat ay isang makalangit na pagkamamayan. Habang po tayo po ay may lakas pa, at magandang pangatawan, ay ating pong practices ang pamumuhay ng isang makalangit na pagkamamayan. Huwag po tayong mabalisa, sa ating pong mga sa anumang mga bagay-bagay dito po sa sanlibutan. Minsan Brother, mismo sa ating pong
sarili, sa ating pong mga ayos ay tayo'y nababalisa. Oh. Minsan ay maayos na ay ayusin pa yung buhok, ibariban pa. Marami pong iparituki pa. Sabi ni Apostol Pablo, tayo daw po ay makuntinto. Walang, Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon, ang lahat ng yan ay babaguhin. Pagbabalik ng ating Panginoon doon sa kanina, sa binanggit mong talata sa unang Tesalonika, sa isang kisap mata, ang lahat po ng yan ay babaguhin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Pag doon na sa langit na bayan, na kung saan ay may problema minsan sa taas, sa sukat ng height ay problema, nababalisa pa rin. Pero mo, brother, ang pagkabalisa ay hindi po pala maganda sa ating kalusugan. Yan po ay umpisa po sa pagkabalisa hanggang sa mauwi po sa natawag na sobrang pag-iisip, no? Ito po ay hindi maganda hanggang sa natawag na anxiety, no? Na kung saan dito po ay walang pinipili. Kahit ikaw po ay isang anak ng mayaman, ating pong nabalitaan na brother Ray, yung anak ni Kim at Chinsa, di ba, nagpakamatay dahil sa sobrang kanyang pag-iisip. Kaya bilang isang makalangit na pagkamamayan, tayo po daw ay matutong makuntinto kung ano po ang meron tayo sa ating pong pangaraw ng pamumuhay, anumang kahirapan, anumang mga sapagkat ang mga naranasan natin dito sa libutan ito ay isang paraan na kung saan tayo po ay mahubog, mas lalong tumibay na hindi mapapalayo sa ating Panginoon, sapagkat bibigay niya po lahat para sa atin. Yung alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Kapag hindi binigay sa atin, ibig sabihin hindi po yun natin kailangan, mga ginigiliw na tagapakinig, sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon dito sa Apokalipsis ay yan po ay papahirin ang ating mga luha, no? Isa pahid lang yan ay maalis po lahat yan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay nababalisa sa ating pong sariling kaanyuan, ay yan po ay babaguhin. Kung ikaw man ay kulang sa height, ay yan ay babaguhin ng ating Panginoon kapag andun na po sa langit, no? Na doon na tayong lahat sa langit, sapagkat ayon po sa pag-aaral ng ating pong ating mga ninuno, sila Iba at Adan ay napakataas. Sabi, biro mo, brother, anak ba kita? Yung mga kapatid mo ang tataas. Ayon po sa salita ng ating Panginoon ay tayo po ay babaguhin. Wala na pong mga suliranin, mga problema na yan sa ating buhay, ay yan po ay babaguhin ng ating Panginoon. Tayo po ay makaranas ng hindi na makaranas na ng mga kapigatian. So, brother Ray, tignan mo. Salamat muli, Brother Jomi. Bilang karagdagan po, doon po ako napaisip sa sinabi mo kanina, Brother Jomi, na ang sanlibutan nag-aalok din ng mga parang mga pribiliyo, kagaya nga insurance, po. At kung ating titingnan, kung hindi po natin lubos lasap yung biyaya ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon, para bagang tama nga, sapagkat nakikita po talaga natin ang kalagayan ng sanlibutan na ang lahat sa sitwasyon na ito, Brother Jomi, kapag hindi naman siguro lahat, pero ang karamihan po talaga kailangan sa sitwasyon na ito, sa kalagayan, sa larangan ng mundong ito, kailangan ay papasama ka sa isang samahan, na kung saan ito yung may mga programa po sila na inaalok para sa ikaunlad. Maganda din naman, kung sa bagay, sa sistema, sa larangan ng sanlibutan, kung ating titingnan dito sa Mateo, bilang karagdagan po sa ating listener po. Dito sa Mateo 4:8, sabi niya dito, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Sa 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magtira pa at sambahin mo ako. Magaling din yung inaalok
no? At kung ating titingnan, mukhang mas nakakalamang nga ang sanlibutan. Samantala kung si Kristo ang mag-alok, anong sabi ni Kristo? Kung ibig mong sumunod sa akin, pumasaan ka ng krus. Oo. Hindi yung easy. Kung bilang tao, pag pinag-isipan mo ito, abay, kapag inaalok ka ni Satanas, karangyaan, kotse, yate, eroplano, ay saan ka pa? Samantala si Kristo, naglalakad ka na, magpapasaan ka pa ng krus. Abay, kung isipin mo nga naman, Brother Yomi, napakalayo, no? Kaya kapag hindi natin lubos maunawaan pala yung pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, alam mo, Brother Yomi, ang sabi nga ang sabi nga sa 1 Juan 4:8, ano? Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag nakikilala po lamang pala natin ang salitang Diyos, ngunit hindi natin madama ang tunay na pag-ibig, ito pala, Brother Joe, ay hindi lubos at baka maliligaw po tayo, ano po. At papasok tayo sa inaalok ng sanlibutan kaysa magkinig tayo sa inaalok ng langit, kagaya ng inaalok ni Apostol Pablo na pagkamamamayan ng langit. Opo. Okay So, po. napakaganda po ng ating pag-aaral. Alam mo, Brother Ray, madali pong sabihin na kilala ko ang Panginoon. No? Mhm. Ang tanong, kilala ba tayo ng yung Panginoon. Oo. Ayan. Sapagkat ayon po sa kanyang sinabi, no? Andun sa Mateo na kung saan ay Panginoon, Panginoon, tumawag ako, sabi niya. Mm-mm. Sa iyong pangalan, nagpalayas ako ng demonyo sa iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Napakasakit. No? Sakit. Sakit na naman. Kaya po, mga kaibigan, mga tagapakinig, ay ating pong siya sa atin pa, ayon din po sa sulat ni Apostol Pablo, ang ating pong mga sarili. Tayo po ay patuloy na mag-aaral bilang dito sa libutan ay mag-practice bilang isang makalangit na pagkamamamayan. No? Amen. So, nakapaganda po, no? Ng ating pong leksyon sa umaga pong ito, no? Bagamat napakabilis po ng ating oras, Brother Ray, baka may dagdag pa ba? Sa last na katalata, ano po, Brother Yomi? Kaya nga sabi nga dapat natin siya sa atin, hindi lamang mapalad ang nakikinig at nagbabasa, sabi sa Apokalipsis 1:1, ano po, at ang tumutupad ng mga nasusulat dito, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya nga dapat po tayo mananaliksik, kasi ang lahat naman na nagsasabi na Kristiyano ay nagsasalita ayon din base sa banal na kasulatan, ano po. Pero ang sabi, may paalala po dito bago po tayo magbitaw, Brother Yomi, ay may paalala po dito sa Lucas 11:35. Kasi di ba po ang salita ng Panginoon, di ba, ang ilawan, siya yung ilawan, no? Pero may paalala po siya dito sa 11:35 ng Lucas, sabi niya, masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Ayan. Kaya hindi pala lahat nga gagamit ng Bible, hindi pala lahat na salita na pagbinanggit ay, yun ang sinabi mo kanina na Panginoon, nagpapalayas din kami ng mga demonyo. Ay hindi biro-biro ang magpapalayas ng demonyo, Brother Yumi, kung wala kang taglay ng otoridad galing sa Panginoon. Pero kapag nagpapalayas po pala tayo ng demonyo na walang pag-ibig, magagawa marahil natin, pero ang pag-ibig ay wala, kaya sabi ng Panginoon, mapagpaimbabaw. Hindi ko kayo kilala. Nakakalungkot po yan. Kaya nga sabi niya, kaya nga kung ating babalikan, parang pinapaliwanag ni Apostol Pablo na sa atin mo muna ang ilaw na nasa sayo. Baka hindi naman ayon sa sistema ng langit, kundi sa sistema ng sanlibutan. Yan po. Opo. So, marami pong salamat, Brother Ray. So, sa punto pong ito, ay talagang napakaigsi po ng ating pong oras, no? So, baka bago po tayo magpaalam, baka meron ka pang nais na batiin.
sa mga pagbati po sa ating mga kaibigan at mga kapatid ay bagamay hindi po natin maisa-isa, batid naman po natin na patuloy kumikilos ang banal na espiritu upang ipadama ang kanyang presensya at ang bawat isa sa atin ay malasap ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ano po? Yan lang po. So, pinapaabot ko rin po dyan ng pagbati po dyan sa aking pong kapatid, dyan sa bago po tayo magpaalam dyan po sa Concepcion kay Mimilin Peria at ganun po kay Sister Maria Piperia, Sister Milky Peria dyan po sa Bayutbot. So tayo, bago po tayo paalam, tayo po manalangin. O dakila po namin Diyos na makapangyarihan kayo sa lahat. Maraming salamat Panginoon muli sa pagsama niyo po sa amin. Nawa o Diyos ang aming pong napag-aralan sa umaga pong ito na kung saan ay ang sabi na Apostol Pablo na kung saan ay magalak kaming lagi, no? Maging kontento kami sa aming pong pangarawan ng pamumuhay. Nawa o Diyos ay makita po sa amin ang karakter ng isang mananampalataya, Panginoon. Nawa patuloy na Panginoon, patuloy na gamitin po ang himpilang ito sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Ganun po, Panginoon. Ang aming po mga sponsor naway patuloy na magamit. Ganun po, Panginoon, ang himpilang ito na radyo natin naway patuloy na patnubayan, lalong higit, Panginoon, ang mga namumuno dito, ang mga staff naway patuloy silang ingatan, karanas ng malusog na pangatawan. Ganun po, Panginoon, aking dalangin na kung saan ang mga tagapakinig na mayroong karamdaman, mari Panginoon, na inyo po bang pagalingin, plusin ang kanang kamay na may langis ng kagalingan. Nawa, Panginoon, ingatan din po kami sa aming pong pag-uwi, sa aming pong mga tahanan. Nawa yung piling anghel ang gumabay sa bawat isa sa amin. Patawad, Panginoon, sa aming pong mga nagawang pagkulang pagkasala sa inyo, sa isip man, salita at sa gawa. Ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Siya'y darating, siya'y darating.